manalangin. Pinagpala mo kami, aming Panginoon, sa gabing ito, at narito muli kaming mga anak mong lumalapit sa iyo na puno ng pagpakumbaba at lubos na kinikilala ang iyong presensya. Hindi kami magsasawang magpasalamat sa iyo dahil sa hindi mapapantayan na pagmamahal mo sa amin. Salamat at sa kabila ng kaguluhan at puno ng problema sa mundong ito ay hindi mo kami pinapabayaan. Itinataas namin sa oras na ito ang pagpupuri sa iyo at hinihiling namin na nawa ang iyong paggabay, pagpapala at kagandahang loob ay sumaamin. Pumarito nawa sa kalagitnaan namin ang iyong banal na Espiritu upang pagliwanagan ang aming mga isip sa aming pag-aaral ng iyong salita. Ganon din ang aming sama-samang pananalangin. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot dalangin. Amen. Ang ating pagbubulay ngayon ay matatagpuan sa Aklat ng Lumang Tipan sa Henesis, Kabanatang 45, mga talatang 1 hanggang 15. Ganito po ang sinasabi. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom, 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinapamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Do'y pangangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagutom at hindi ko gustong makita ang sinuman sa inyo na naghihirap. Kitang-kita ninyo ngayon, pati ikaw, Benjamin, na ako talaga si Jose. Ibalita ninyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto, at ikuwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko kayo kusya sa lalong madaling panahon. Umiyak siyang niyakap si Benjamin at ito na may umiiyak ding yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang kapatid. Nagpala tayo sa ating pagkabasa sa bahaging ito ng banal na kasulatan. Good evening po mga kapatid. Sa gabing ito ng ating mag-iksing pagbubulay para sa ating prayer meeting ay isang kwento tungkol sa mapagpagaling na kapangyarihan ng pagpapatawad. The healing power of forgiveness. Tayo muna ay manalangin. Diyos na nagkaloob sa amin ng puso ng pagpapatawad, na siya ring unang nagpapatawad sa amin. Salamat po. Dahil sa gabing ito ay muli kami magsama-sama upang sa pamamagitan ng iyong banal na mensahe mula sa banal na kasulatan, sa pamamagitan ng iyong alagad ay muli ay mapaalalahanan kami para sa isang buhay na handang magpapatawad at piliin ang pagkakasundo. Hinihiling namin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na pagliwanagan kami
upang ang mga aral na ito ay maging gabay sa amin, sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Ang kwento ng buhay ni Jose ay nagsimula sa Kabanatang 37, chapter 37, nung siya ay bininta ng kanyang mga kapatid upang maging alipin sa Ehipto. So natatandaan natin yan, napaka-dramatic ng buhay ni Jose. No? Ang teksto na ngayon ay ating binasa ay naglalahad sa atin tungkol sa kamangha-mangha at nakakaantig na resolusyon ni Jose sa ginawang kasalanan ng kanyang mga kapatid. Ito rin ay naglalahad ng nag-uumapaw na kagalakan sa buhay ni Jose matapos malayo sa pamilya sa loob ng mahabang taon. Sinabi ni Jean Tucker, "A spoiled brat becomes a mature man who is generous and compassionate." Ang matatapang at agresibong magkakapatid sa Kabanatang 37 ngayon ay nakikitang medyo naglalaylo, katulad na rin ng kanilang pag-iedad na bilang epekto ng kanilang mga struggles at iba't ibang karanasan. So mayroong changes na sa kanilang pag-uugali, kasama din ang pagbabago ng ugali ni Jose. Maaring magtatanong tayo doon sa mga kapatid ni Jose. Naalala kaya ng mga kapatid na ito ni Jose na sa nagdaang mga taon na napahiwalay sa kanila? Naalaala kaya nila, naisip kaya nila si Jose nung matagal na panahon? Ano? At naalaala kaya nila yung masama nilang ginawa sa kay Jose? O naramdaman kaya nila ang guilt sa ginawa nila? O di kaya ay nagsisisi na kaya sila sa kanilang ginagawa? Hindi naman sinasabi sa banal na kasulatan. Ano po? Sa kabilang dako, itong si Jose eventually ay nag-alok ng kapatawaran sa diwa ng masagana at malayang damdamin. Napakagaan sa kanya, dumalo yung malayang pagpapatawad. At sa kanyang sobrang galak, umiyak siya ng malakas at ito ay narinig ng mga Egyptians sa labas ng kanilang kwarto at umabot hanggang sa bahay ni Paraon. Ang pagkakaloob ng kapatawaran ay narinig ng mga kapatid ni Jose nang kanyang ipinakilala ang kanyang sarili. "I am your brother Joseph, whom you sold into Egypt." At right away, sinabi ni Jose, huwag silang mag-alala, ni magkaroon ng guilt. Ano? Ibig sabihin, ang kanyang pagbibigay ng pagpapatawad ay naghahayag ng kanyang pagkakita na ang mga kamay ng Diyos ay kumilos sa kanyang buhay. He sees the hand of God at work in his life sa kabila ng mahirap na kanyang pinagdaanan. Kanyang sinabi, ang Diyos ang nagdala sa kanya sa Ehipto upang sa pagdaan ng mga taon ay maaari siyang makatulong na maisakatuparan ang plano ng Diyos para sa kanyang piniling bayan kung saan ang kanilang survival ay nailagay sa alanganin dahil sa pagdating ng taggutom. Pagkatapos ay kanyang sinabi, "Go back now and hurry. Get our father and come back here with your families and all your possessions and make Egypt your new home so that I can take care of you in the hard days that still lie ahead." So Joseph's compassion and joy and his generosity seem to know no bounds. Walang ni hadlang, walang limit. Talagang napaka luwag na kanyang ipinagkaloob. Yung kanyang awa. Sa ganitong kalalagayan ay sinasabi ng isang manunulat na pinakinggan ni Jose ang kanyang buhay. So Joseph listened to his life to understand what God was about. Naranasan na ba natin yung pakinggan natin ang ating buhay? Ako, napapractice ko na yung pinakiramdaman ko yung kakayanan ng aking katawan. Pagka nakikita kong medyo kailangan na ng pahinga, ay ramdam ko yun, kaya kailangan magpahinga.
Yun, listening to our body's capability, yung health natin. Pero ito kay Jose, listening to his own life. At sa kanyang pakikinig sa kanyang buhay ay naunawaan niya kung ano ang nais, paano gumalaw, kumilos ang Diyos sa kanya. Dahil dito, naunawaan ni Jose na ang kalooban ng Diyos na mangyari ang lahat ng kanyang dinanas sa kamay ng kanyang mga kapatid upang siya ay maging daan ng pagliligtas sa parating na taghirap. Dahil sa kanyang pakikinig, sa kanyang buhay, ay kanyang naunawaan na ang Diyos ay kumilos sa kanya at tunay na kanyang nakikita ang pagkilos ng Diyos sa paraan na mas higit kaysa kanyang inaasahan. Nabatid ni Jose na ang kanyang buhay ay mas higit kaysa kanyang maliliit na takot. Ay ma-imagine natin if we recall yung una, yung hinuhulog siya sa pet ng kanyang mga kapatid. Pangalawa, nung ibibintas siya sa mga merchant hanggang sa dinala siya sa Ehipto at bininta naman doon kay Paraon pang maging alipin. Yung kanyang kaunting galit, maaari sa kanyang mga kapatid at yung kanyang kaunting pagmamahal. Ang kanyang buhay ay mas malawak kaysa kanyang iniisip at inaasahan at kanya itong niyakap bilang kaloob sa kanya ng Diyos. Kaya sinabi niya, huwag na ninyong ipipil yung resentment sa inyong ginawa sa akin. Dahil sa ganoong paraan, nakita niya yung pagkilos at ito ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Kung kaya itong pagkakataon na kanyang ilahad sa harapan ng kanyang mga kapatid ang tungkol sa kanyang buhay na mas malakas na paghiyaw at iyak. At sa ganitong paraan ay wala na siyang naramdamang galit sa kanyang mga kapatid, bagkus isang kagalakan na maging daan upang sila ay mabigyan ng tulong kasama ng kanilang ama at yung kanyang kapatid na si Benjamin. Tandaan natin si Benjamin ay kanyang bunsong kapatid at dahil sa panganganak kay Benjamin namatay doon ang kanilang inang si Raquel. Kaya sa magkapatid sa ina silang dalawa. So minahal ng lubos din ni Jose si Benjamin higit kaysa doon sa ibang mga kapatid niya sa ibang nanay. Ang isang magandang pangyayari sa kanyang buhay ay naghahayag ng pagpapatawad sa kanyang mga kapatid na nang una ay galit sa kanya at hindi pagpapakita ng awa. Tandaan natin na nung nasa kanila pa ang kapangyarihan, ibig sabihin yung pabor ay nasa kanyang mga kapatid. Hindi nila pinansin ang pagmamakaawa ni Jose. Subalit ngayon na si Jose ang nasa kapangyarihan, ay kanyang pinili ang pakikipagkasundo. So that's one good thing na ating makikitang aral dito sa kwentong ito. Dahil tiningnan ni Jose na sa kanyang buhay, hindi siya naging biktima. Bagkus nakita niya ang isang maliwanag na daan na kanyang tinatahak. Ang daan kung saan ang Diyos ay kanyang kasama. Sinasabi ng isang theologian, when we live according to our fears and our hates, our lives become small and defensive, lacking the deep, joyous generosity of God. However, life with God is much, much larger, shattering our little categories of control, permitting us to say that God's purposes lead us well beyond ourselves, to give and to forgive, to create life we would not have imagined. So, kung atin ipalaya ang ating sarili mula sa fears and hates, patuloy nakikilos ang Diyos sa ating buhay, much, much larger and beyond sa ating mga imahinasyon. So kung tayo bilang mga nilikha ng Diyos ay nakaranas na nasaktan o di kaya ay nakakapagdulot ng sakit sa iba, maramdaman natin na tayo pinagpala at pinapatawad. Mas mainam na patuloy nating yakapin ang mga pagpapatawad at pakikipagkasundo
mga bagay na maghahatid sa atin ng kagalingan sa ating mga sugat at kagalakan sa ating mga puso na tutulong sa pagpapalawig ng ating buhay habang patuloy nating tinatamas ang kabutihan ng Diyos na kaloob sa atin katulad ng buhay ni Jose. Wala na sing sarap na mabuhay kung ang ating mga puso ay bukas sa pagtanggap sa lahat ng ating mga sakit upang dalhin sa Diyos at matamo ang pagpapanibago ng lakas at kagaanan ng ating buong katauhan. Ang pagpapatawad at pagkakasundo ay magdudulot sa atin ng laya at kagalakang maglingkod sa Diyos at sa bawat isa. Salamat sa Diyos sa mga aral na ito ng buhay ni Jose, isang buhay na pinagpala ng Diyos sa gitna ng kanyang mapait na karanasan. Nawa ay atin din itong yakapin bilang isang napakagandang pagkakataon sa atin upang mabuhay na may kagalakan, kagaanan at kapayapaan. Amen. Tayo ay dumako sa ating mga pasasalamat at mga kahilingan. Ating dalhin ang ating pasasalamat sa Panginoon sa Kanyang pangunguna sa atin sa buong linggong nagdaan, kalakasan, kagalingan, pangunguna sa ating mga buhay. Ating pasalamatan ang Diyos sa mga kapatid natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buong linggong ito. At kalakasan, kahilingan na rin para sa patuloy na paggabay ng ating Panginoon sa kanilang mga buhay sa panibagong taon na kanilang tatahakin at dadanasin. Atin ding pasalamatan ang mga katugunan ng Panginoon sa ating mga kahilingan, mga matagal na nating kahilingan at mga panibagong kahilingan. Papasalamat sa Diyos sa kanyang kasagutan. Ating pasalamatan ang Diyos sa mga pagpapala na ating natatanggap sa araw-araw, hindi lang ang kalakasan, kung hindi yung mga pangangailangan natin sa araw-araw. Ating dalhin ang pasasalamat sa ating Panginoon. Ngayon po ay dumako tayo sa ating mga kahilingang panalangin. Ating dalhin sa ating mga panalangin ang patuloy nating kalalagayan, kasama na ang ating bansa, sa ating tagapangulo at iba pang mga decision maker para sa ating bansa, para sa isang pamumunong mayroong pagmamalasakit at pagmamahal sa sambayanan. Patuloy nating ipanalangin ang mga may sakit, lalo ang mga infected sa COVID-19. Kalakasan ang igawad sa kanila, higit sa lahat ang mga frontliners. Patuloy na nangangalaga, proteksyon, kalakasan, kagalingan ang ipagkaloob ng Diyos sa kanila. Ating dalhin sa panalangin ang mga kapatid natin na nasa kanilang mga tahanan na may karamdaman. Patuloy nating ipanalangin ang kapatid na Lita Paharo, kapatid na Aileen Bakal, mga magkapatid na Luz Pabalan at Bilin Pabalan, kapatid na Nestor Mercado, kapatid na Ruby, tita ng Heidi Gonzales, at iba pang mayroong karamdaman nating mga kapatid.
Ating ilapit sa Diyos ang patuloy na paghipo sa kanila ng ating Panginoon, upang maranasan ang kalunasan ng kanilang karamdaman. Atin ding ipanalangin ang ating iglesia, mga iglesia sa ating komperensya at ang kabuang United Church of Christ in the Philippines sa kanyang patuloy na pagharap sa panibagong normal, ang pagtutulong-tulong at pagmamalasakitan ng magkakapatiran sa mga iglesia, ganon din sa ating komperensya. Atin ding ipanalangin ang magsisimula ng pasukan ng mga mag-aaral. Ang provision, lalo tigit doon sa mga walang kakayanan para sa online classes. Nawa ay matagpuan nila ang paraan paano matugunan ang pangangailangan ito ng pag-aaral. Ating ipanalangin ang ating bawat tahanan, ang patuloy na kalakasan, ugnayan, pagmamahalan sa isa't isa, nawa ay mamamayani sa loob ng ating mga tahanan. Kasama ang pag-iingat sa ating mga mahal sa buhay na araw-araw ay pumarito't pumaroon para sa pagtatrabaho upang makaprovide ng pangangailangan sa pamilya. Iba pang mga kahilingan, mayroon tayo ating dalhin sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat aming dakilang Diyos at muli ay itinuro mo sa amin ang buhay na mapagpatawad at bukas sa pakikipagkasundo. Salamat po na sa pamamagitan nito ay magiging hamon at gabay sa amin ang pamumuhay na andun sa kapayapaan habang aming pinatamasa ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Kung kaya patuloy naming dinadala sa aming mga panalangin ang bawat tahanan, ang iyo nawang patuloy na pagkukup sa bawat isa upang ang kalakasan ay matatamo. Maging handa palagi sa kalakasang kontra sa virus na namamayani sa aming paligid sa ngayon. Aming dalangin, Panginoon, na nawa ay lagi naming ituon sa iyo ang aming pananampalataya
higit kaysa aming mga takot at pangamba at pag-alala. Upang lagi naming maranasan ang kalakasan na nagmumula sa iyo at ang pagtitiwala na ito maghatid sa amin sa isang bukas na puno ng pag-asa dahil ikaw ay laging namumuna sa aming mga daan. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin na humihiling sa iyo at nawa makatagpo kami ng kagalakan sa aming ginagawa at makasumpong ng kasagutan, katugunan sa aming mga kahilingan. Sa aming pamamahinga sa gabing ito, aming hinihiling ang iyong patnubay at gabay at ang isang kapahingahan na mapayapa upang bukas ay magiging malakas muli kami sa pagharap sa aming mga gawain kasama ang kalakasan na iyong kaloob sa amin. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.